So yun mga kalakmek, i-check natin yung fan motor nitong meron siyang aero na ito, aero 05 ER05. Hindi natin na-check yung fan motor nito, so check natin. Na-check na natin lahat doon sa outdoor unit. May problema doon sa outdoor, so i-check natin ngayon itong fan motor niya kung gumagana o hindi. Yan, so gumagana siya guys. So, ibig sabihin walang problema sa fan motor. At dito sa control board yung may problema. So yan guys, na-diagnose natin na walang problema yung fan motor. At dito yung may problema sa kanyang board. So okay na. Na-diagnose natin ng mga pinagbabawal na technique. So ito mamarkahan natin dahil yung fan motor ay hindi gumagana. Hindi ko alam kung anong number ito. Parang number 1 nata. Okay, number 1 sa left side. Ang problema nito ay fan motor dito sa outdoor, saka additional freon yan. Additional. Ayan. Okay naman yung kanyang indoor unit dahil gumagana doon. So tinanggal muna natin guys yung connection dito sa contactor para hindi gumana. Dahil masisira yung ating unit pag yung ating compressor pag ituloy natin na panda rin. So bale ang ginagawa namin dito ngayon mga kalakmek ay sige, buksan mo lang. Ayun guys, madami ito dito sa masjid. So ito number 1. Okay na, na-check na natin yung isa doon. So dito naman tayo. Ang problema din dito ay fan motor, saka dagdag ng konting refrigerant. So ang gagawin natin ngayon ay tanggalin natin yung supply ng ito supply ng contactor. Ito guys. Oh, susunog na din pala eh. Yun. Nakapan pala eh. Pinabutan ng ng init yung compressor kaya tumigil na lang kusa. Yan. Itong isa ng mga kalakmek number 6 ay papalitan natin ng fan motor. Itong outdoor fan motor at saka dagdagan ng freon. At ang contactor naman ay ayos pa naman natin. Dahil gumagana kanina yung saka ayusin natin itong wire nito. So check natin yung model ng fan motor. Yan, bali yan guys yung model ng fan motor. Pinibidyohan ko ito mga kalakmek para pagbalik alam na yung gagawin. Ito ay number 7. Yan, bali ito napalitan na nila ng panita ng thermostat. Iba na, modify na yung mga control sa baba. So ang kailangan nito ay fan motor at saka rectify leaking to. Leaking and then freon. Yan, ito guys okay pa naman siguro yung filter dryer nya. So ito guys yung ICU number 7. So tanggalin din natin itong kanyang yan para hindi na gumana yun. So itagdag din natin ng kapasitor. Lagyan natin ng tape. So yan guys, naligo na ng langis itong compressor. So i-rectify natin ng leaking ito. Ayan, leaking yun. Saka doon sa kanyang dito sa fittings. Sige bro, takpan mo na para na-check na natin. Takpan mo na lahat. So pupunta tayo sa iba. Ito guys ay mga stand AC. So
ito naman guys, ECU number 5. Ayan. Lagyan natin dito. Ang problema niya ay gumagana naman yung fan motor. Yung kanyang compressor ay hindi gumagana. So, check natin. So, ito naman guys, itong ECU number 1 dito sa right side ay may problema yung contactor. Gumagana naman yung gumagana yung compressor kanina. Namatay lang dahil wala eh. Dumikit na pala eh. Ayan siya guys. Contactor. ECU number 1 right side. So ayun mga karakmek, pinutol muna natin yung supply dahil papalitan din natin tong wire nito. Dahil matigas na oh. Ayan, tingnan nyo guys oh. Masusunog na yung contactor. So pinutol muna natin para safe yung ating compressor. Okay naman yung kanyang fan motor. So medyo may langis-langis ng konti. So palitan na lang, rectify na lang natin yung kanito. So itong ginagawa mo namin guys nito ay check up para makapagbigay kami ng quotation. So ayan guys, ito okay naman tong fan motor niya, itong ECU number 5. So natin to, tagalin natin tong kanyang, ayun, gumana naman ang compressor, gumana na. I-check natin kung malamig. Walang lamig. Oh, ba't namatay na? Yun. So binunot na natin guys dahil mamaya natin panda rin. Low pressure siguro to. Mamaya natin. Ayan. Balikan natin yan. Number 5 yan na. Dito muna tayo sa kan. Yung dalawa doon. Yung isa. Yung isa na lang eh. Kuha mo yan bro. Tagpat mo na yun. So yan guys. Meron akong kulay puti na towel dahil susunog yung ating balat dito. Sobrang init. Ayan. Check natin yung compressor kung gumagana o hindi. Ayan, hindi nga gumagana. So buksan natin. Gumagana yung fan ito. Ito ay ECU number 8. Ito yung may error 03. So problema ay check muna natin, buksan natin itong takip para malaman natin kung ano yung COH03 na yun. Ayan. So ayan guys, baka ito ay stuck up. Hindi man lang uminit yung kanina ko umaandar. Hindi man lang uminit yung bakal ng compressor. Baka lang stuck up o ano to. Pundido na. So balikan natin to. Palamagin muna natin konti kung kung sa init ba ng araw ito o sa dahil mainit tong bakal na yun, itong dingding. Ayan. So yan mga karakmek, i-test rin natin kung mayroong continuity na. Ayun, meron naman siya, tumunog eh. Ayun, meron. Ayun, meron siya eh. So pwede na natin pandarin kung aandar itong compressor. Balik ko ayun 135 dead ball ka. So ayun guys, sure ball na yun, 135 ang amperahe. So yun na mga karakmek. At napatunayan na natin, desisyon na natin ng korte. At ano na, sira talaga yung compressor. Kaya pala ampere siya, 135 ampere. Sige bro, takpan na. Takpan na, ingat ka lang dahil may kuryente yan. Pero natanggal naman na, hindi na-under yan. Ayun.
So ayun guys, napatunayan natin na sira na yung compressor, stuck up. Papalitan na lang natin guys yung compressor nya. Ayan o, si bro natin taga Bicol, si bro Archie. Ayan. Number one. Alatol number 1. So check pa natin guys yung isa doon dahil halos ganyan lang ata yung problema din eh. So magdala lang tayo ng counting gamit. So ito nga guys, tayo dito sa ECU number 5. So i-check din natin yung continuity. Ayan. Ito common sa starting siguro yan. Ayan, meron naman siyang continuity. Common sa ito running. Meron naman starting sa running. So okay, meron naman siya. So susundutin natin ngayon ito guys, itong contactor para malaman natin kung gumagana pa yung compressor. So 1, 2, 3. So kaya guys, ilipat natin pala itong ano, hindi pala nakalagay sa amperahe, pero gumana yung compressor. Antayin natin mga 5 minutes. Ayan. So yun guys, after 3 minutes na, 5 minutes, yan, nakalagay na sa ating letter A sa ampere. So sundutin na natin yung contactor para gumana. Okay, ayun. Ibig sabihin gumagana pa siya. Okay. Wala lang lamig. Yan, so okay pa naman yung ampere nya, 19 eh. Wala lang lamig. Yan. So okay naman guys yung compressor nya, hindi pa naman nasisira, pero ang starting nya ay 92 eh. Basta ba? Dahil ko muna, i-double check ko pa kung lumalamig o hindi. So ayun mga karakmek, lalagyan natin ng pressure gauge para malaman natin kung okay pa yung refrigerant nya, yung pressure. Ayan, so sundutin natin dito. Bakit ka na ba? Hindi, sarado yan. 250. Yan yung pagka. So okay pa. Wala lang pagka, konti. 250 saka ano lang, 20. Kaso mataas na yung ano, mataas yung pressure, high pressure, baka dahil nakabukas to. So okay pa guys, yung kanyang medyo naglamig siya ng konti, natakot sa gauge. So okay pa guys yung kanyang compressor. I-check natin yung capacitor niya dahil sus, kasi ano na ito, wala kasing kanto dito. Walang sabay karga lang, play yun to. Wala siyang ano? Sakit? Wala. Ayun, nandun, takip niya. Ayun, sa kara. Hindi nila kinabit. Ano? Hindi nila kinabit. Siguro hindi nila nakita to. Ano yan, lagdagan. So, ilagay pa natin dito guys sa crayon. Ayun, crayon, okay na. Fan motor okay, compressor okay, crayon. Compressor okay, crayon hindi. So, crayon ang problema nito. So, check natin yung capacitor niya kung ilang value. Ang value kaya nito. Pinipit lang naman yan. Ayan, 60 plus 5 UF ang kanyang kapasitor. At ayun na mga karakmek, na check na natin lahat. Natapos na natin na i-check, na-identify natin lahat yung mga papalitang pyesa ng ating mga unit. So nandyan lahat guys, listahan. Pinicturean ko na lang dahil dinikit ko dun sa masking tape. So
So hanggang dito na lang guys yung ating video sa pag-check ng mga unit for stand IC. Thank you so much for watching. Ayan, kasama ko si bro from Bicol. Ayan bro, shoutout bro. Shoutout sa YouTube channel bro. Ayan, Rockmec Sana TV. subscribe niyo siya. Ayan, subscribe my YouTube channel Rockmec TV for more videos at sa tungkol nito sa mga aircon, mga electrical, plumbing. Ayan.